Ang puno ng pasasalamat. Sa isang tahimik na baryo malapit sa bundok, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Tala. Bago ka lang dito, ano ang iyong pangalan? Ako po si Tala. Madalas at mahilig akong tumakbo, maglaro at kumain ng tinapay. Masayahin si Tala at puno ng enerhiya, ngunit may isang problema. Yun ay ang ugali niyang hindi marunong magpasalamat. Sa tuwing siya'y binibilhan ng kanyang ina ng tinapay, hinahablot niya lamang ito nang walang alinlangan at pasasalamat. Nanay, akin na yan. Gusto ko ng tinapay. Sa tuwing tinuturuan naman siya ng kanyang lola sa taktang aralin, Tala, anong ginagawa mo? Halika apo, turuan kita. Kaya ko na to, La. at kapag pinahiram naman siya ng laruan ng kaibigan niyang si Rhea, Iya, pwede mahiram ang iyong laruan? Heto Tala, pakiingatan lang. wala man lang salitang salamat o pakiusap sa kanyang salita. Unti-unti itong napapansin ng mga tao sa kanyang paligid, gayon din ang kanyang ina, lola at ang kaibigan niyang si Rhea. Alam niyo ba, yung batang yan hindi marunong magpasalamat. Pagka kinaumagahan, nalulungkot habang naghahanda ng pagkain ng kanyang ina. Parang hindi na niya pinapahalagahan ang tulong ko. Sana man lang matuwa siya at magpasalamat. At isang araw, bigla na lang siyang hindi pinahiram ng kanyang kaibigan na si Rhea ng mga laruan. Bigla na lang nagtaka si Tala kung bakit halos walang gustong makipaglaro sa kanya. Bakit parang lumalayo sila sa akin? Isang hapon, habang naglalaro si Tala sa may tabing ilog, nagulat na lamang siya na may biglang kumislap sa tubig. Lumitaw ang isang maliit na isdang kulay asul. Tala, Wow! Isda? Nagsasalita ka? Nagsasalitang isda? unti-unti siyang lumapit sa may ilog at tinignan ito ng mabuti. Alam mo ba kung bakit walang gustong makipaglaro sa'yo? Hindi. Bakit? Alam mo ba? Dahil hindi ka marunong magpasalamat. Ang mga taong hindi marunong magpasalamat ay parang punong hindi dinidiligan, unti-unting nalalanta. Napayuko na lang si Tala dahil sa kanyang mga narinig. Naalala niyang kanyang ina, lola at ang kaibigang si Rhea at sa lahat ng kabutihang kanyang natanggap. Tumalon ng isda at nag-iwan ng kumikislap na maliit na butil. Ito ang butil ng pasasalamat. Itanim mo kapag handa ka na magpahalaga sa mga biyayang natatanggap mo sa iyong buhay. Kinabukasan, sa pagkainan, Nanay, salamat po sa almusal. nagulat ang kanyang ina, ngunit masaya ito sa kanyang narinig. Apo, ganito yan. Lola, salamat po sa pagtuturo. Isasauli ko na pala, Ria. Salamat sa Crayola. Ngumiti si Rhea at niyaya uli siyang maglaro. Gabi-gabi, tinatanim ni Tala ang butil ng pasasalamat sa likod ng kanilang bahay. Habang kapag mas madalas siyang nagpapasalamat, mas mabilis na tumutubo ang halaman na may dahong kumikislap na parang bituin. At unti-unti na niyang natutunan pahalagahan ang mga simpleng bagay. Ang dami ko palang biyayang nakikita araw-araw. Ang hangin, ang araw, at ang tawa ng aking pamilya. Ganito pala kasarap sa pakiramdam ang maging mapagpasalamat. At habang tumatagal, nagbunga at naging isang magandang puno ito na puno ng halaman. Tinawag niya itong puno ng pasasalamat. At kung tuwing may batang nagsasabi ng salamat, mas kumikislap ang mga dahon nito. Napagtanto ni Tala ng pasasalamat at pagiging mapagpasalamat ay maikling salita. Ngunit kaya nitong magbigay liwanag sa buhay mo at sa buhay ng iba. Kung kaya't, kailangan natin matutong maging mapagsalamat at tumanaw ng utang ng loob lalo na sa mga taong taos-puso tayong ginabayan sa araw-araw. Kapag natutunan mong magpasalamat, mas dadami pa ang biyaya na ipagkakaloob sa iyo.